Yo, what's up? So ngayon magtuturo tayo kung paano ba tamang pag-grinding, pag valve lapping, tsaka shim, pagtono ng mga shim. So sa mga future na magiging tao natin o magiging kasama natin dito sa Adventures ng Boy Garage, tuturo natin yung mga techniques dito para meron kayong guide, no? So una niya, syempre, tina-timing muna yung big bike. No, halimbawa kung anong big bike man yung gagawin nyo, kailangan nyo muna i-top dead center, ha? Top dead center. So nakaangat yung dalawang piston, kung inline 4 yan, yung 1 and 4 nakaangat, 2 and 3 nakababa yung piston, dalawa. So tapos nun, maingat nyo kakalasin yung mga dapat kalasin, yung mga cam covers, mga shims, yung mga yan, mga tornilyo, kailangan hindi mabilog. Kung mga tornilyo, pag lock ng maayos, kailangan proper din, no? May tamang proper yan, may proper na pagtanggal, may proper din na kung tamang torque gamit nyo, tamang higpit, ha? Hindi basta-basta hinihigpitan para hindi maputo ng tornilyo. So kailangan maingat at lagi nyo mahalin yung mga ginagawa nyo. Ituring nyo sa inyo yung mga ginagawa nyo. Maingat palagi. So ito ngayon di umanda. Magbabalve lapping tayo ngayon. Yan, ganda. Binabalve lapping niya. Yung kasi taga na net tayo ng baklas pa rin niya. So hindi na valve lapping. So kaya inulit ulit. Kaya tandaan nyo, mas mahirap gawin ang paulit-ulit na ginagawa kung shortcut mo. Kaya kailangan kung may chance ka na gawin mo na ng tama para hindi pa ulit-ulit. Kasi pag paulit-ulit, mas mahirap. Time consuming, kakainin yung oras mo, yung pagod mo, yung stress mo. Yun yung hindi nababayaran yung stress. Yun yung tinatawag na invisible cost sa utak yun. Stress yun. Kahit sa paggabi, iniisip mo. Yun yung isa sa mga binabayaran dito, no? Kaya kailangan gawin na ng tama. Huwag na i-shortcut, no? So, yan. Kailangan tanggalin muna ito, yung mga valve lock, mga retainer sa ilalim. So, ito may palatandaan din kung ano yung hiwa-hiwalay, yan yung nasa ibabaw. Kung ano yung magkakadikit dito, yan yung nasa ilalim. So, meron din proper ng tamang pagtanggal niyan. May mga technique dyan, tamang pagtanggal nito mga valve lock. Yan, may mga technique dyan. So, yan. Tapos, ito kailangan to walang singaw. Kasi, pag may singaw yan, pupunta dun sa cylinder head gasket. So, pupunta dito yung tubig sa mga ibabaw niyan. Kaya kailangan maingat din. Iniingatan. Kasi pag nagkaroon ng tubig dyan, mag-overheat, hindi aandar, or magkaroon ng hydrolocking na tinatawag. Kaya hydrolocking kasi imbis na nandyan, puno ng tubig, hindi siya makababa, hindi rin makataas. Kasi nag-lock na siya ng gawa ng tubig o coolant or gasolina. Sa naman, valve lapping yan, ginagamitan muna na makapal na grinding compound. Tapos pag manipis na or pino na or okay na yung saka mo ipifinishing nitong 3-in-1 pang finishing. So pwede kang gumamit ng barena or ng mano-mano. Tapos dito ganun din, kailangan mong lihain at gamitan ng caliper. So hindi kasama syempre yung kape muna. Yung ganito natin, so ito shim yan, ito kasi shim type yan. Shim type 2.20. Itong mas malaki, mas makapal, nilalagyan sa exhaust valve. So dito yan, banda sa may part ng may tambutso. So yung maninipis, mas maliliit, so 1.99, 1.98 o 1.90, yan yung sa mga intake valve. So yan, kailangan mo gumamit ng digital kaya hulaan yan, no? Kailangan meron ka, nag-i-invest tayo sa mga tools, no? Bumibili tayo ng mga tools, mga proper tools para hindi tayo nanguhula. Tapos ngayon kung mapansin nyo makapal pa, pwede kayong gumamit ng technique natin na ito, cutting disc or liha, no? Pero dito kasi mas mabilis, kung mas makapal ang kailangan mong bawasan, kailangan mas mabilis kang makaliha, no?
So, yun lang. Sana may natutunan kayo at importante ang timing mark. Kailangan naka-timing, pagbaklas at pagbalik. So, sana may natutunan ha.